Okay, alright. Update po tayo sa Kimpo but not for today, guys. Heto naman tayo guys, bago natin umpisahan ng ating YouTube channel ay gusto ko lamang po introduce sa inyo ang ating intro. Pasok! Okay, start po tayo sa Kimpo but not for today, guys. May tatlo po tayong topics for today. Una po ay bakit Mami ni Paolo Avellino ay hindi sang-ayon sa decision ng dalawa na magpatayo ng, magpatayo ng another business na pusan ay medyo nakita ko silang Mami ni Paolo Avellino na medyo hindi nila mamanage yung kanilang oras. At yung pangalawa guys is nangyayaran ba yung Mami ni Paolo sa decision ng dalawa? At ang pangatlong topic natin for today guys ay Kim Chiu at saka si Paolo Avellino ay naghahanda na sa damit tamkasan. Kaya ito guys, bago natin pisahan ng ating updates ay shoutout muna tayo sa mga senior citizen dyan na palaging nanonood sa ating YouTube channel. Yung mga senior dyan sa ibang bansa, maraming salamat po sa inyo at sa all over the world guys na palaging sumsubaybay sa ating YouTube channel Peanut Vlog. Seto na guys, umpisahan na natin ng ating unang topic na kung saan ay bakit hindi pabor ang Mami ni Paolo Avellino sa mga idea ng dalawa na bumili ng bahay guys. Ang kadahilanan naman pala guys kung bakit hindi siya pabor ay hindi naman sa mga negatibo yung kanyang intention, kundi kaya it's a positive intention guys na nakita niya kasi sa dalawa guys na hirap sila tungkol sa time management. Isipin mo to yung bang front and back left and right na yung mga endorsement, mga projects na kung saan ay halos hindi nga masyadong nakikita sila Paolo Avellino at saka si Kim Chiu sa ngayon dahil gawa sa mga ibang schedule. Yung magkaiba sila ng schedule sa mga trabaho ba? Isipin mo yun, yung magkaiba kayo ng schedule sa trabaho. Diba, syempre, magkaroon pa ng konting tampuhan kahit ano man lang yan na tampuhan. Yung magkaiba nga kayo ng schedule. Yan ngayon palaging iniisip ng Mami ni Paolo Avellino guys dahil nakita niya kasi na hirap na yung dalawa sa mga time management nila. So, kaya hindi ito pabor. At higit sa lahat guys ay pakiramdam niya kasi na kapag isa lang yung mamisita sa bahay or hindi sila parehas, syempre makakaroon ng hindi magandang ugnayan yan. Kasi nga ang pinaka-importante sa lahat guys is a communication at saka yung attachment ninyo or interaction ninyong dalawa physically and emotionally. Para sa ganon ay lahat ng mga ideya ninyo that is both. Wala namang masama kung parehas yung idea ninyo. Ang masama kasi guys kung hindi mo nakita at saka isa lang yung nakakakita. Siyempre may sisihan na nagaganap yan. Kaya nga yung Mami ni Paolo guys na sinabi niya na in a right time sana sila bibili kasi nga yung schedule nila is dapat parehas sila para sa walang sisihan na mangyayari. Which is tama naman guys kung tutuusin mo dahil siyempre bilang isang nanay or bilang isang mother ay obligado ka talaga na sabihin sa mga anak ko ano yung tama at mali. Pero in fairness naman na hindi naman kinagalit nila Kim Chiu at saka si Paolo Avellino yung idea ng Mami ni Pao kasi nga naiintindihan naman nila alam naman nila kung saan humuhugot yung Mami ni Pao kung bakit niya nasabi na hindi siya pabor sa pabili nila ng bahay. At naiintindihan naman nila Paolo yun at saka si Kim Chiu kasi nga pati nga yung Mami ni Paolo pamisa-misa na may bisita dun sa bahay na bago nila Kim Chiu sa si Paolo
Pero yun nga guys, mas better na sila yung maganda yung time management nila, maganda yung schedule nila. Pero sa kuno walang sisihan. Yun yung pinapahiwatig ng mami ni Paulo guys. Para sa ganon ay mas maganda pa rin na silang dalawa nakakailab sa lahat. Pangalawa guys is galit ba yung mami ni Paulo kay Kim Chiu at saka si Paulo. Ito yung topic natin guys na hindi naman galit yung mami ni Kim Chiu at saka yung mami ni Paulo Avellino kay Kim Chiu. Wala mang ganong epic na galit yung tao. Kaya in fairness naman sa mami ni Paulo Avellino guys na yung sinasabi ng mga netizen na nangialam siya sa decision nila Kim Chiu at si Paulo Avellino ay hindi naman sa panyes, wala naman sa nangingialam siya. At saka hindi naman niya ugali na pinapakialaman yung decision ng dalawa kasi they have their own decision na at saka nasa level naman sila na marunong na sila mag-decision kasi teenager na po sila. Yun yung palagi natin tatandaan guys na hindi lahat ng bagay ay papakialaman ng mami ni Paulo yung decision ng dalawa. Kasi nga ayon dito sa ating legit na sources, si Paulo Avellino kasi guys ay parang nasabihan siya nung nag-interview siya na bus interview. Nasabihan siya na bakit always nandyan yung mami nila pag nagsasabi sila about kay Paulo na sino yung gumagabay saying mo like that? Parang yan kasi yung tanong na isang interviewer sa akin guys at nabanggit kasi ni Paulo dito na yung mami niya yung palagi nandiyan gumagabay sa lahat mga decision. So napagtanto ng mga netizen na parang connected lahat yung mami ni Paulo sa decision nila. So ibig sabihin, parang mangyayalam siya. Ayun yung napatanong ng mga netizen guys kung bakit always connected yung mami ni Paulo Avellino. Pero para sa akin guys, kung sa iba itingin nila na kahit matanda na sila or nasa maturity age naman na sila, ay pag nandiyan pa rin yung nanay nila is pwede naman sila mag-open up sa mother Kasi nga sometimes yung mother kasi alam niya na yung yung mangyayari pag yung sinasabi ko guys is what if alam niya na masyado, diba? Alam niya na, hindi naman niya ma-predict yung future, pero bibigyan kanya ng another options if that, kung yung idea mo medyo sablay sa paningin niya. Alam niya kung ano yung tama at alam din niya kung ano yung mali. Kaya, yung advice ni Paulo sa mga fans na nang babatikos sa mami niya na kung saan nangingilam ay hindi sa ganon na position na nangingilam yung mami niya. Ang mami lang niya guys is concerned lang kung ano yung maganda sa decision ng dalawa kasi ang nakasalalay kasi dito guys is yung future nila. Hindi yung marites na mga ibang tao. Isipin mo to guys si Paulo Avellino naman guys kaya siya sumikat dahil kay Kim Chiu. At saka ngayon guys, yung bang ang dami nilang endorsement. Pati yung movie nila, di ba, katatapos lang ng prelim at saka katatapos lang ng labas ng alipay na movie nila. Ngayon ay parang pinapahinga mo na silang dalawa dahil gusto nila mo na para magpahinga or para magkaroon ng peaceful mind. Ay gusto nila mag-take vacation and then after taking vacation guys is babalik sila sa Pilipinas para sa ganon ay maumpisahan naman nila yung kanilang sunod na movie dahil napaka-successful si yung movie ng dalawa. Pero in fairness hindi pa naman nila alam kung anong lugar o nasaan lugar sila or saan sila pupunta na lugar kasi nga yung movie na gagawin nila is mas malala pa. Mas malala ay is complicated. Dahil ayon dito sa ating legit na sources sa isang content creator na kasama namin, sabi niya na grabe daw yung script na susunod na movie nila.
Pero hindi naman ibig sabihin nun guys na hindi kaya ni Paolo Avellino. Kasi sabi pa nga nila guys is parang may sakit daw si Paolo. May sakit daw si Paolo kaya medyo yung mga timing sa kanyang movie is parang tina-timing nila. Kasi parang may sakit daw si Papa. Parang nagmamaintenance daw si Paolo guys eh. Pero yung mga legit na sources natin guys ay pwede naman i-confirm ni Paolo Avellino yan kung totoo yung mga sinasabi nila. At pwede naman niyang i-disagree kung hindi totoo kasi nasa kanila naman yan guys eh. Kaya mga netizens sa akin guys is nag-aabang na kila Paolo Avellino at saka si Kim Chiu. Ang pangatlong topic natin for today guys is yung about sa kasalan, damit pang kasal. Sa ngayon guys, ay si Kim Chiu na lahat nagde-decision kung ano yung plano sa kasal. Kasi nga si Kim Chiu din nagde-decision sa lahat. Guys, kinumpara kasi nila yung gusto ni Kim Chiu sa gusto ng mga ibang tao na yung mga netizen ba? Na alam mo naman mga netizen guys ay walang ginawa mga to kundi gumawa lang ng sariling butas. Parang ganun ba? Fairness hindi ako pabor sa decision ng mga netizen na yung color ng damit ni Kim Chiu. Kasi mas alam nyo guys kung sa kasal kasi pinag-uusapan, ang dami mga basos kasi dito. Yung gusto kasi nila is na yung bang sila na yung mag-decision sa gagamitin ni Kim Chiu or sila na yung mag-rito ganyan. Kasi may isang actress kasi guys na ayon dito sa ating legit na sources pero very insecure kay Kim Chiu. Hindi alam ng mga ibang tao kung what is the reason behind that insecurities niya. Kasi isipin ba to palagi naman siyang kasama ni Kim Chiu pag may mga set, may mga extra. At palagi naman siya nandyan kay Kim Chiu. Hindi nga natin mawari. Kumbaga, hindi mo ma-explain kung itong actress na to is concern ba? Or what is the intention? Kasi you know guys pag ikaw ay kaibigan, alam mo kung ano yung flows ng isang tao eh. Makilala mo isang tao sa kanyang flows. Pero yung bang biglang maganda yung mood mo sa harap niya, pero pagtaligod, parang bako-bako na ng kasanong. Parang iisipin mo na, is it this one is totoo ba talaga na idea nito? Or ano talaga yung katotohanan sa mga pinagsasabi nito? Yung pinakamahirap guys na decision or yan yung pinakamahirap na hulaan. Kasi lahat naman tayo dito guys hindi tayo mahuhula diba? Isipin mo yun. Kaya after natin potapusin yung ating mga YouTube channel guys ay shout out po na tayo sa mga senior citizen dyan na palaging nanonood sa atin. Maraming salamat po. Isa po kayong taga-masugid na isubaybay po natin. At pakilike and share naman po yung ating YouTube channel. Always think positive and pray to the God kasi ang lahat ng pagsubok natin ay kaya natin ma-resolve ba kung nandyan na ang Panginoon. Kasi ang pagiging good vibes guys ay nakakaganyan sa pang-araw-araw natin. Heto guys advice ng mga netizens sa mga fanatics na alam mo na is huwag na natin pakialaman yung decision ni Kim Chiu about sa damit. Kasi nga moment ni Kim Chiu yan. Hindi natin moment yan at hindi nyo din moment yan. Kaya respeto lang kay Kim Chiu at saka si Paolo Avellino, hayaan na natin na sila mag-choose kung ano yung gusto nila. Kasi sa kasal naman nila yan, hindi naman natin kasal yan, diba? Kaya tayo respetuhin natin kung anong decision ng dalawa. Yan lang po masasabi ko at sana naman sa susunod na ating vlog ay may bonggang effect ng ating ipapasabog sa ngayon.